Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Isus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga natitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang may maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ay ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may maging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon ay di na magmamaliw,
Ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong ang pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabihin mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginagawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, iyaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at taro ng kaligtasan, halina't gamit ang lawan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na mga propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating ama, si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kaniyang mga daraanan at ituro sa kaniyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Ang ating ebanghelyo ngayon ay isang awit ni Zacarias na kilala rin bilang Benedictus. Ay napapahayag tungkol sa pagdating ng kaligtasan, the dawn of salvation. Sabi dito, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, the dawn of salvation. Ibig sabihin ng dawn ay ang unang paglitaw ng liwanag sa kalangitan bago ang pagsikat ng araw o kilala bilang liwayway.
Ang simula ng isang araw ay tinatawag na bukang liwayway. Ang pagkakaroon ng bukang liwayway ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng pananabik at pag-aantabay. Ito ay nagpapakita ng simula ng isang bagong araw, isang bagong panahon, panahon ng pagbabago at pag-asa, at ng mga bagong oportunidad at mga posibilidad. Ang dawn o liwayway ay maaari ding magrepresenta ng panahon ng pag-iisip at pagmumuni-muni sa mga bagay na nais nating makamit o magawa sa araw na darating. Sa kabuuan, ang dawn ay nagbibigay sa ating ng paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, mayroong laging pag-asa at liwanag sa kalagitnaan nito. Ang pagdating ng kaligtasan ay nangangahulugan ng pagdating ng Mesiyas na nagdadala ng liwanag at kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay may malalim na implikasyon sa ating simbahan. Kaya mamayang hating gabi, we will celebrate Christmas. Sa pagdating ng kaligtasan ay ito'y nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay hindi lamang isang institusyon, kundi isang buhay na organisasyon na mayroong layunin na dalhin ang liwanag ng kaligtasan sa mundo. Ang simbahan ay tinatawag na maging katawan ng pag-ibig at habag ng Panginoong Hesus sa mundo na tumutulong sa lahat ng tao, so that others can experience the presence of Christ to those who help them. Ang dambana ni Padre Pio na through the efforts of the parish priest and the assistant parish priest ng dambana, sila ay mayroong vision to help students. Kaya mayroong mga ina-advertise dito sa bago ang misa na may mga scholars ang itong simbahan na ito dahil yan sa inyong tulong at ang simbahan ay siyang naging instrumento na ma-organize kung sino yung mag-receive ng inyong tulong. Meron din ang parokya na ito nagbigay ng mga goods ng mga nasalanta ng bagyo sa Laurel. Kaya mga kapatid, our service to others becomes the dawn of salvation to them. Na may pag-asa pa silang makikita. Na meron pang liwanag sa gitna ng kadiliman na kanilang na-experience sa buhay. Ang pagdating ng kaligtasan ay mayroong mahalagang implikasyon sa simbahan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay tinatawag na maging isang tanglaw ng pag-asa at liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang simbahan ay tinatawag na maging lugar ng pagpapagaling at pagkakasundo para sa mga taong nasasaktan at nabibiyaan ng kahirapan. Ang simbahan ay tinatawag din na maging isang komunidad ng suporta at pag-udyok para sa mga taong nakaranas na pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kanina hong umaga, pagkatapos ko ng misa ng alas 8, may lumapit sa akin na isang ginang. At sabi niya, "Father, I just want to share my story of healing through the intercession of Saint Padre Pio. Ako po'y may stage 3 cancer." Talagang kaninang umaga po, pumunta sa akin. Sabi niya, parang last month yata, na mayroon siyang doon sa isang hospital, no, para sa kaniyang check-up.
Lo and behold, she is completely healed. Umiyak pa nga siya kanina. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa opisina at ibalita mo yan para meron kang healing story that will be read at the Chapel of Reconciliation. Every day, meron pong healing story na binabasa kung sino mang yung nagbigay ng kanyang healing story through the intercession of Saint Padre Pio. Binabasa po iyan dyan, no, sa likuran nyo, sa Chapel of Reconciliation. Because that woman who shared to me her experience of healing finds comfort and experience the light of Christ in her life despite her sickness. Sa buod, ang awit ni Zacarias at ang pagdating ng kaligtasan ay napapaalala sa atin bilang isang simbahan na tayo ay maging isang buhay na katawan at pag-ibig at habag ng Panginoong Hesukristo sa mundo na tumutulong sa lahat ng mga tao sa mensahe ng kaligtasan at pag-asa. Tinatawag ang simbahan na maging isang komunidad ng suporta at pag-uudyok na tumutulong sa mga tao na lumago sa kanilang pananampalataya at mabuhay ng ayon sa kanilang tawag bilang alagad ni Jesus. Sino po ba ang simbahan? Tayo ang simbahan. Hindi lang tayo na nagsisimba rito, kasama na rin ang mga banal. Kasama si Padre Pio na tumutulong sa atin upang tayo ay maliwanagan ni Kristo. Upang makamit natin ang kapayapaan at ang kaligtasan at healing ng ating mga katawan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tuwa't galak isaloob sa panalangin mataos. Birheng ina ang may dala ng tutubos sa ating sala. Propeta'y siya nangunguna, daniya'y ihanda na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagidapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay ipinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay,
sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inalahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert ng aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin papuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Magpasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isinasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, palayain mong lubos. Naghihintay kami sa iyong pagdating, gabi at araw kami nananabik, pinapinangsala ng dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Ang second collection po ay para sa patuloy nagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Isinasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, palayain mong lubos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay na walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapilyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikatlo, mga Kapilyo, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at Bagong Taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayo magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, malangin tayo sa Diyos, Ama makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal, gamit mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda na